meron akong nabasa na ikino-compare kasi nung panahon ni Tatay Digong, itinaas daw yung dinoble yung sahod ng pulis at ng mga sundalo. So yun ang parang lumalabas na legacy. Isa sa mga legacy ni Tatay Digong. Ngayon daw, parang sinasabi ni itong si BBM, yung iiwan natin yung legacy na itataas natin ng 200 pesos yung sahod. Ayun. Anong masasabi nyo doon mga partners? Pag-usapan natin yan. Pero i-close muna natin. I-seal muna natin yung sa kanina pinag-uusapan natin. No? Pero tama yung education. Pero wag naman yung 4 years old, tuturuan mo lang. Katulad ng gusto mangyari ni Risa Ontiveros. Wag ganon. Tsaka, ayun, ano pa ba? Yung may gusto akong sabihin kanina eh. Pero wag na lang. Dito na lang tayo sa part. Maalala ko mamaya yun. Yung sa increase sa 200 pesos. Alam mo itong 200 pesos na increase sa sweldo ng mga kababayan natin. Marami ko kontra dyan, partner. Hindi matutuloy yan. Kasi unang-una, yung 100 pesos nga nagre-reklamo eh. Yung mga private companies, nagre-reklamo sila sa increase na yan. Ito pa kaya na 200. Buti sana, halimbawa, tutulungan nila yung mga small businesses na bigyan ng pondo para doon sa pagtaas ng kanilang mga sweldo. Pero kahit gawin nila yun, partner, hindi yan magiging habang buhay eh. Pagpalit ng presidente, mag-iibang polisiya, mawawala yun. Ang hinahanap kasi natin dito, yung pamatagalang solusyon. Itong solusyon na gusto nilang mangyari na 200, ito, achievable ito. Achievable, pero mahirap panindigan. Mahirap panindigan kasi paiba-iba tayo eh. Paiba-iba ekonomiya, pataas ng pataas din yung natin, yung mga bilihin. So, hindi natin mahirapan ibalanse ang gobyerno at yung mga private sectors, private businesses. Ibig sabihin, mababawasan yung kita nila, partner eh. Kasi pag speaking of legacy, ito para sa akin. Yung legacy ni Tatay Digong, ang nagsakripisyo dyan, gobyerno. So, gobyerno. Tapos, kasi alam mo, minsan yung iba ayaw bawasan yung kita dahil para may matira sa kurakot. Pero alam mo, to si Tatay Digong, baliwala sa kanya yung pera eh. Kaya nga, pera ng taong bayan yan. Kaya binalik sa sundalo, sa pulis. In short, ang nagsakripisyo nung legacy ni Tatay Digong, gobyerno, dahil nanilbihan itong ating mga pulis at sundalo. Etong kay Marcos na sinasabing legacy, ang magsasakripisyo dito, hindi sila. Ang magsasakripisyo dito, lalo na yung mga small businessmen. Yan ang alam mo, pag tinaas mo ang sahod, halimbawa ako may maliit na negosyo, itataas mo sahod. Hindi ito makakatulong sa taong bayan. Bakit? Kung maliit akong negosyante at itataas ko sahod ninyong lahat, at maliit lang ang kita ko, ang gagawin ko, magbabawas ako ng tao. May magkakaroon pa ng problema yung isang tao para lang ma-maintain ko yung sahod na itinaas ng gobyernong ito. So in short, ipinasa lang ng gobyerno yung sakripisyo sa mga private. Sa private. Anong sakripisyo doon? Wala. Hindi nyo dapat legacy yun. Legacy ng mga negosyante yun. At the same time, pag nagtaas ka ng presyo ay ng sahod, yung presyo automatic gagalaw. Lahat yan magtataasan. May impact yun. So, hindi mo, ang bottom line, hindi makikinabang ang buong bansa pag itinaas mo ang sahod nang walang dagdag na production. Di ba? Kasi ipapasa nyo lang eh. Maliit ako negosyante, anong gagawin ko? Magtataas ako ng presyo. Magtaas tayo lahat ng presyo. Or else, hindi naman ako pwedeng magnegosyo nang lugi ako. So yun lang ang pagpipilian. Magtataas ako ng presyo? Magbabawas ako ng empleyado? Or magsasara ako? Pag nagsara ako, apektado lahat ng empleyado ko. So in short, hindi mali eh. Mali yung pagtaas ng sahod. Hindi basta-basta yan, partner. Ayun, RJ. Ayun nga, yung sabi mo nga, partner, na pinapasa lang sa mga private company yung mga dapat sila mismo ang gumagawa. Kasi
naiisip ko dyan, imbis na itaas, bakit hindi niya gawing mababa yung bilihin? Yan. Di siya gumawa ng paraan para bumaba yung bilihin, para hindi maapektuhan. Kasi pag nagalaw yung sahod na yan, apektado talaga yung mga tao. Ang problema nga dyan, yung sabi mo nga, coach, na imbis na gumanda ang sahod, okay, maganda, 200 ang nadagdag. Ang tendency niyan, talaga magtatanggal ng tao kasi cost cutting. Hindi naman sila pwedeng magsakripisyo na magdagdag sila ng sahod, pero sila naman ang lugi. Walang negosyong gustong magpalugi. Walang negosyante gustong magpalugi, di ba? Kaya ang suggestion natin o ang gusto nating mangyari, imbis na itaas yung sahod ng mga Pilipino o yung mga yung sinasabi nyo na gusto nyo maging legacy, maganda siguro ang gawin mong legacy, ibinaba mo yung mga presyo ng bilihin. Yan. Hindi yung, ewan po, legacy niya, 20 pesos na bigas. Wala pa rin. Oo. So ito, dugtungan ko lang din partners, no? Ito kasi si Pangulong Bongbong Marcos, parang gaya-gaya eh. Gaya-gaya. Kung ano yung, parang tatapatan niya, magkaiba siya, pero halos pares ng level. Sweldo ng sundalo at mga pulis, sweldo ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi niya iniisip na yung mga minimum wage earner, halos 20% if I'm not mistaken, napakakonti lang, mga partners, napakakonti lang. Kasi na-topic namin to doon sa Makialam noong nakaraan. Mas marami yung mga kababayan natin na walang regular na trabaho kaysa doon sa may mga regular, ba? Nagtatrabaho ng mga cashier, mga factory workers, nagtatrabaho sa mga fast food. Mas marami pala partner yung mga walang trabaho, yung mga nagninegosyo lang sa mga gilid-gilid. At mas marami pa rin yung wala talagang trabaho na regular, katulad ng mga construction workers, yung mga tricycle driver, wala namang sweldo yan eh. Yung kinikita nila, kung halimbawa, magkano kinita nila sa isang araw, yun ang kita nila. Hindi katulad ng mga pumapasok sa mall, pumapasok sa ng mga minimum wage earner. At hindi niya masasabing legacy yan dahil napakakonting porsyento lang ng matutulungan niya. Yung mga kababayan natin, ang mga construction worker, yung mga tenderong maliliit, yung mga vendors, walang pakinabang doon kasi ang kinikita nila base doon sa sipag nila. Kung ano yung kinita nila maghapon, yun na yun. Kasi wala silang minimum na sweldo. Bababa pa yung kita nila. Bababa kasi pa. pag halimbawa na may natanggal dahil hindi masurvive yung 200 na yun. So, bababa yung mga buyers yung mga mamimili. Tapos, or tendency noon, magtataas ng presyo yung mga negosyante. So, may effect eh. Siguro, ang magandang dapat, kung gusto ng legacy ng gobyerno, una, infrastructure. Tama yan. Talaga, pagka nag-iwan ka sa taong bayan, nang nakikita nila, talagang bridge, yung gano'n, yung talagang umayos. Pangmatagalan. Pangalawa, yung mag-create kayo ng opportunities. Yun. Kasi pagka nag-create kayo ng opportunities, maraming trabaho. At ang tao, pag maraming trabaho, maraming pera sa merkado. So lahat ng negosyo tumataas. No? Mas madali magtaas ng sahod kapag maraming trabaho dahil nga umiikot eh. Umiikot yung pera. Nababalanse, partner. Nababalanse eh. Pero kung magtataas ka lang ng sahod nang walang dagdag na production, ay delikado. Meron nga ako, partner, maikwento ko lang. May nagme-message sa akin kaibigan ko. Sabi niya, tirahin mo nga to. Dahil nagtitingin siya ng condominium ng lupa. Ang taas daw. Million ang VAT. Kasi nasa 12% ata eh. So, isipin mo ganon. Di ba? Ipinapasa nila doon sa... Siyempre, ipapasa yun sa Nabibili. Oo, sino bang niyang kongreso ng bat-bat na yan? Siyempre, meron din ang gasolina. Di ba? Yung ganong klase, sakripisyo sa tao wala din. Magtaas ka ng sahod, kung lahat naman ng presyo magtataasan, wala din. Yes. Saka partner ito bago si parang RJ, no? Regarding doon, dugtungan ko lang yung mga condominium na lote, yun na alam nyo ba na napakaraming condominium ngayon na for sale? Napakarami compare ng mga nagdaang taon. Kasi, kumbaga, mababa ekonomiya natin, kulang sa trabaho, hindi ma-afford ng mga kababayan natin yung presyo ng condominium. Kaya ayun, napakarami nating stocks ng condominium, mga high-rise, mapa-high-rise, low-rise condominium. Napakarami, base sa pag-aaral. Meron nga daw mapunta tayo dyan. Daanan ko lang.
meron daw oversupply ng anong condominium block. Yan. Pero ang tinamaan daw naman talaga yung Manila lang. Manila, BGC, yung Makati nga hindi pa eh. Yun daw kasi dahil yung paglabas ng Pogo. Yes. Lumabas yung Pogo. So paglabas ng Pogo, pati yung empleyado nila, nawalan ng trabaho. So oversupply. Kaya nga napansin ko nga talaga dito sa hindi talaga nag-iisip yung gobyerno natin. Kumbaga sila, sige lang, kung ano naisip nila, walang walang pag-aaral. Kagaya na nga lang sa EDSA, di ba? Inaral daw nila, tas tinigil. Kumbaga, pag may naisip silang ganitong bagay, yan, 200, sige, tuloy natin yan. Mukhang maganda yan. Hindi nila iniisip yung pangmalakihan. Kagaya nga ng sinabi mo, yung mga driver, nangangamuhan lang yung mga yan. Yes. So wala talagang sahod na masasabi natin na fix. So hindi nila makukuha yung 200 na sinasabi nilang dagdag na 200. Walang silbi sa kanila. Walang silbi sa kanila yan. Ngayon, ang gusto nating mangyari, imbis na doon nila tuunan ng pansin yung pagtaas ng sahod, ang gawin nila, yun nga, yung sabi ko kanina, is ibaba nila yung mga presyo ng bilihin. Para lahat, miski yung nagninegosyo ng maliit, yung nagdadrive, yung mga kahit na sabihin natin yung mga nagko-construction, kasi may mga construction na masasabi natin daily basis na yung partner? daily basis din. Tsaka yung kontrata. So yung mga yun, hindi nila naiisip yun na hindi yun maapektuhan, hindi yan mapapasama dun sa dagdag na 200. Dapat talaga, lawakan nila ang ewan ko hindi talaga eh. Ano yan? Sa tingin ko, kasi kung para mapababa mo ang presyo ng bilihin, dapat babaan nyo yung tax nyo. Yan. Kasi angat pag binaba nyo yung tax nyo, bababa ang presyo ng bilihin. Tapos bawasan nyo yung nakaw nyo. Yan. Diyan na kasi. May solusyon dyan eh. Yun Wala rin naman pinupatunguhan yung lintik na tax na yan. Alam nyo mga Nakaw partner, ang lang tumataas lang, yung utang ng Pilipinas. Tapos sila timpayaman. Pero mapunta tayo dito. Sige. Si John Vic, No. tinawag na tuta at aso si Torre. Uy, grabe naman yan. Sabi Totoo niya, yan? Tropa he's niya na. a bulldog, Mm. a pit bull. Everyone should be afraid when you tell General Torre to attack. He attacks. Aso ang datingan nito, partner. Tama to. Actually, akala ko si Panelo nagsabi nito. Yun pala, March 31, sinabi na pala din ito ni John Vic Remulla. Totoo naman. Real talk yung sinabi niya eh. Oo. Kasi yung KOJC, dilusob yung Teka muna bago mo ituloy. Kung aso, ito si Torre, anong aso to? Kasi para sa kanya, pitbull, bulldog. Pitbull. Ang pitbull kasi malaki. Social pa, no? Malaki kasi. Askal to pare. Askal. Askal. Kasi di ba, doon sa KOJC, alam naman natin, ang KOJC ay bahay-sambahan yan at yan ay talagang holy place ng mga taga-KOJC. Members, workers ng KOJC. At bigla-bigla mong papasukin dahil ito ang utos. Malamang sa alamang may nag-utos dyan kasi hindi naman pupunta yan dyan kung walang nag-utos. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni John Vic Remulla. Sa tingin nyo ba, nanakawin niya or kikidnapin si Pangulong Duterte kung walang nag-utos? May nag-utos dyan kasi hindi naman gagalaw yan, lalo-lalo na hindi pa naman siya PNP chief noon, dinukot nila si Pangulong Duterte. So, totoong-totoo, itong sinasabi ni John Vic Remulla. Kaya nga, sabi ni Mayor Baste, itong pagkakatalaga bilang PNP chief sa kanya mga partners ay talagang reward ito. Handpicked by President Bongbong Marcos na sa tingin ko, siya yung nag-uutos. Alam mo, ito nakakatakot nga itong gobyerno natin ngayon eh. Kung ikukumpara natin doon sa senior, mga partner, no? Kasi ito ngayon, mas nakakatakot. Kasi yung senior, we understand eh, maiintindihan natin na mayroong tawag dito, dictatorship. Kasi yung martial law comes with the dictatorship. Kasi yung martial law, sila na ang batas. Kumbaga, batas militar. Merong batas, pero batas militar, pero may batas pa rin silang sinusunod. And that comes the dictatorship. So ngayon, wala tayong martial law, pero nagkakaroon tayo ng dictatorship. Kasi lahat ng gustong mangyari ni Bongbong Marcos Jr., Speaker Romualdez, nangyayari, natutupad. Bakit? Dahil nagiging diktador sila. Kung ano yung gusto nila mangyari, natutupad
At dumadating na sa punto na nawawalan ng halaga ang konstitusyon ng Pilipinas dahil ang gusto nilang mangyari, kung ano ang gusto nilang makuha, susungkitin nila by hook or by crook, masagasaan man ng taong bayan o hindi, maapektuhan ng taong bayan o hindi, gagawin nila. Kasi wala naman silang pakialam sa taong bayan. Ang gusto lang nilang mangyari, kung ano yung gusto nilang makuha. Partner, walang dignidad. Para sa akin, walang dignidad yung maging attack dog ka ng kung sino man. No? Kahit sino pa man yan, kung yun ka lang, kaya ka na-promote, kaya ka nandyan, ay dahil attack dog ka lang, ay hindi maganda yun. Sa katunayan, bumaba ang pagtingin ng taong bayan ngayon. Kasi dati pag PNP chief ka, pataas ang tingin sa'yo. Yes. Ngayon, parang wala. Ngayon, parang higop, sip-sip ka na lang. Higop, ano ka na lang. Hindi ko lang masabi dito. Yun lang. Anong meron ka? Sip-sip ka lang sa presidente. Di ba? Siya kanya mismo nang galing, oh. Hindi tayo Torre to attack. When you tell General Torre to attack, he attacks. Di ba? Attack dog lang to. Anong difference ni Torre sa the likes of Claire Castro? Wala. The likes of Trillanes. Wala. Ganun. Ganun, di ba? I mean, are you proud na kaya ka nandiyan dyan? Dahil ang meron ka lang ay aso ka ng kung sino man? Nakakababaw yan. I mean, hindi ko kayang ipagmalaki dyan sa anak ko, yung ganyang klase. That is something that you should not be proud of. Actually, mga kapwa niyang pulis, hindi nagiging proud sa ganyan. Ay, nabalita ko nga partner, maraming galit. Maraming galit. Maraming galit. No, ito yung sinasabi natin kay Marcos na ang mga nakapaligid sa'yo is nothing but an attack dog against Duterte. No? Kaya nga ako rin pipili kung anong lahit nito si Torre. Askal din eh. Hindi kasi ako nag-dog breeding ako. Yung may mga lahi, tinitrain niya ng kasi mamahalin eh. So itinitrain yan. Hindi sila parang kung sino-sino. Eto, kahit mali, basta inutusan, atake. Di ba? Patupad ka ng batas. Alam mo na wala kang search warrant, magsa-search ka roon sa loob ng KOJC. Alam mo na sa sarili mo, with all honesty, bawal kayo magstay dyan ng 16 days. You don't need to be a lawyer para malaman nyo, bawal kayo dyan ng 16 days. Yes. Ang meron ka lang, malakas ka kay Marcos. Yan. That's it. Paano mo ipapatupad yung batas ng ikaw mismo? Ikaw mismo, di ba? Ikaw mismo lumalabag ka. Pero tama yung ASCAL partner. Kasi alam mo yung ASCAL, kahit ikaw may-ari ng aso na yan, ASCAL, kakagating ka niyan eh. Totoo yun. Pero yung mga Shih Tzu, yung mga Bulldog, kung ikaw may-ari niyan, hindi ka kakagating yan. Pero yung ASCAL, kahit ikaw may-ari, kakagating ka. Hindi, ang tingin ko dito, hindi aso eh. Iba pala tingin ito eh. Linta. Ay, kasi sip-sip eh. Tsaka alam ko, kung hindi ako nagkakamali, linta walang utak. Wala. So parang siya na rin. Galaw siya ng galaw, pero hindi niya iniisip. Bagay, malakas naman siya sa presidente, so ligtas siya. So, ayun nga, laging sinasabi, sa korte na kayo magreklamo, di ba? Lagi niyang sinasabi yan. Kaya medyo, ang tingin ko talaga dito, linta eh. Sip-sip lang ng sip-sip hanggang eto na nga, dumating yung pangarap niya na maging PNP chief. So, medyo mayabang na siya ngayon. Siyempre, PNP chief eh. Tandaan natin, parang yung pinagyayabang niya from 1 star to 2 star, tapos naging PNP chief siya, tapos kino-compare niya, si Bato daw 1 star, tapos naging PNP. Sige, pag-usapan natin yan. Si Bato, ang layo niyan kay Bato. Si Bato, humaharap sa gera yun. Ito puti ang buhok. Humaharap sa gera yun. Tsaka, sasabi natin na magaling na pulis. PMAyer pa. Ito, ewan ko kung saan nanggaling to, bigla na lang sumulpot. May mga yan kaya nga siya na dali dun sa alam mo yung pulis na yung bumubunot, yung kinasahan, alala niyo yun, di ba? Kaya bad trip nga sa na-bad trip nga sa pinagagawa niya kasi parang can you kill me with a knife? Parang pinakawalan niya. Parang gano'n eh. Eto,
Gano'n na lang siya. Gano'n na lang gagawin niya. Sisip-sip at nakuha niya na yung posisyon na gusto niya. Wala na akong pakialam sa inyo kung anong sabihin nyo. Ang problema, hindi lang tayo ang galit. Buong Pilipinas ang galit, di ba? The most hated promotion. At hindi lang to, pati yung mga kasamahan niyang pulis. Meron nga akong kakilalang pulis, ang sabi dito, sira ang ulo nito eh. Oo. Sira ulo niyan. Tignan mo, sana makasubahan nga yan. Binuon mo pulis yun ha. Tapos galit sa kanya. PNP chief siya. Wala. Ang gobyerno kasi natin ngayon, ang gusto ni Marcos ngayon, yung sumusunod sa kanya. Pag sumusunod ka sa akin, akin ka. Yeah. Akong bahala sa iyo. Yeah. Pag hindi ka sumusunod, yun. Alis ka, papadala kita doon sa kung saan dapat. O kung saan ko gustong ipadala. Tignan mo ang ginawa niya kay PRRD. Ang ginawa niya sa KOJC, di ba? Ang babait ng mga tao sa KOJC. Tsaka alam mo, ang tapang, di ba? Yung sinasabi everyone should be afraid. So it means matapang si Torre. Parang tinatakot tayo. Oo. Ngayon, gusto ko makita, kasi madali magtapang-tapangan ngayon eh. Kakampi mo, presidente. Di ba? Malakas ka dyan eh. Of course, kahit sino, magtatapang-tapang ngayon dahil nakakapit ka. Tingnan ko yung tapang mo pag upo ni BP Sara. Yan. Ayun. Sa ito speaking of Torre, no? Ikaw, nakakaya naman pala sa'yo, Torre, no? Kasi noong Duterte administration para, naglulumuhod ka kay Senator Bongo. Ay, grabe. Para i-promote ka. At nangyari, pre-promote naman. Pero dito, katulad din ng amo niya eh, walang utang na loob, partner. Kaya nga, same feather, flocks together. I-promote pala ito nung panahon ni PRRD dahil naglumuhod doon kay Senator Bongo. Si Senator si Panelo nagsabi niya na. Lumuhod? Nagluluhod para i-promote siya. I-promote naman siya. So, ibig sabihin, dapat pasalamat siya. Napaka-grateful talaga, partner. Kaya nga, nagkakasundo sila ni Bongbong Marcos Jr. Kasi pareha sila, walang utang na loob. Kaya ngayon, sa panahon yan, para tayong nagpapakain ng mga askal na pagdating sa bandang dulo, tayo rin pala kagatin. Kasi tayo nagpapasweldo sa mga ito eh. Pati presidente tayo nagpapasweldo dyan eh. Pero tayo kinakagat. Kasi wala naman silang pakialam sa atin. Kahit anong mangyari sa atin. Delikado talaga, partner, no? Sundan ko yung sinabi mo na sinabi ni Atty. Panelo na naglumuhod to para ma-promote. Kasi medyo delikado kasi ako pag tumingin ako sa tao at yung tao is desperate of promotion. Delikado yan. Kasi gagawin yan ang lahat. Mapa-legal, mapa-illegal, may utang na loob o kalimutan ng utang na loob. Mag-tridor siya. Ang importante, nasa top of his priority, yung promotion. Very dangerous. Kaya ngayon pala nako-connect na natin, kaya pala. May naalala nga ako dito eh. Yung alam niyo yung political, yung vlogger na macho? Yung focus lang sa goal? Sino ba yun? Si Rendon? Rendon. Parang ito yun eh, focus lang sa goal. Sa goal, kahit, kung ano yung goal niya. Iwan mo, kahit pamilya mo pa. Parang siya na. Tama, Tama yung sinabi mo, partner. Marami talagang mga tao na isasakripisyo pati pamilya para makuha lang ang nila. Pero samantala, may paglilinaw ang isang legal expert para sa humiling ng agarang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa ulat. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025 at saka hindi rin inaksyonan yung first
3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, on the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process. Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posibleng magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Yeah. Ayun, matindi. Ayan. Oh. Pero alam mo sa akin, partner, bagamat ako legally sa tingin ko hindi talaga dapat matuloy itong impeachment na to. Sa isang banda, gusto ko na rin matuloy. Oo, para magkaalaman talaga. Mapapahiya sila. Gusto kong mapahiya yung mga yan. Dahil susuplak sa pagmumukha nila yan. Hindi pansinin mo. Even si Gis parang parang ayaw niya, di ba? Alam mo naman kung kaninong bata ito si Gis. Di ba? Siguro naman public knowledge na yun, di ba? Yes. Oh. Bakit ayaw ni Gis? Hindi kaya may utos galing sa ibabaw? Nako. Oh, dahil alam, sa ibabaw, papapahiya sila dyan. Tama ka, partner. Kasi, at may narinig pa ako. Oh, ano? Na malapit dyan sa mga senador. Yung bang narinig mo o napaniginipan mo? Hindi ako, narinig ko Narinig lang. mo? Narinig ko. Oo. Hindi ako natutulog, kaya lang ako panginiginip. Meron dyan daw sa Senado, mga napapansin daw niya, bumabanat na sa gobyerno karamihan ng mga senador. Uy! Oo. At tama, yung sinabi mo, dapat, although ayaw ng mga senador na matuloy itong impeachment, pero ako, parang gusto ko na rin partner na matuloy. Kung matuloy man yan, gusto ko, sabay na sila ni Bongbong Marcos Jr. Si VP Sara Duterte, Bongbong Marcos Jr., impeachment trial, sabay silang dalawa. Kasi ganun din naman mangyayari. Pag natanggal nila si VP Sara Duterte, susunod dyan si Marcos Jr. Sigurado yan. So ngayon pa lang, pagsabayin nyo na para yung gastos konti lang. Pero ako, nakakasiguro ako na pag pinagsabay mo ang impeachment ng dalawang yan, merong isang matitira dyan. May mananalo dyan dahil alam nyo sa sarili nyo na sinisira nyo lang ang isang tao na to na walang iba kundi si VP Sara Duterte, ginagawa ninyo na mga kalokohang kaso, kalokohang mga bintang na mga kung ano-ano. Kaya ako naniniwala ako. Kung pwede pagsabay ng impeachment, President at Vice President, matitira dyan si VP Sara Duterte. Sa palagay ko, patay na yan. Sino? Yung impeachment. Grabe ka, akala ko. Kasi yung panaginip kaya nila minamadali yan. Kasi pagdating ng June 30, magkakaroon ng functional dismissal by operation of the Constitution. So automatic yan. Pagpalit ng Congress, 28th Congress, ang mangyayari talaga sa kanila is back to zero na. Ayan. So yung mga nagrereklamo kay BP Sara o yung mga gustong mag-file ng impeachment, pwede kayong mag-file by siguro, next year po. February actually. To be exact, kung hindi ako nagkakamali. February, kasi February sila nag-file. Oo. Yung pinaka. Ano na lang kayo, next year na lang po ulit para masaya tayo ngayon. Kasi hindi na talaga magtutuloy yan. Especially, kung titignan natin, si Chis Escudero parang inaasar tong mga mga kongresista na to Kung ang trabaho ninyo, sumunod kayo sa utos ni Romualdez, kami dito sa Senado, hindi. Di ba? Mabigat yun. Doon pa lang, binabanatan na sila. Ano trabaho nyo? Gumawa ba ng batas? Magpatupad ng batas? O lumabag sa batas? Tama, partner. Ang nila, parang ang nagiging trabaho nila, base nga kay Jesus Escudero, hindi sila gumagawa ng batas. Ang parang lumalabas na trabaho nyo, sumunod na lang kayo sa mga utos ni Romualdez.
Which is itong ang impeachment, pero ang sabi ni Romualdez, pinapaano niya na yan sa Senado. Kay Escudero, binibigay ko na yan sa inyo. Senado nang bahala dyan. Parang mabait pa siya ngayon. Oo. Pero yung mga aso niya, sigaw ng sigaw. Tahol ng tahol. Patungkol yan sa impeachment. Ito na nga hindi na nga magtutuloy yan dahil nga, tutuusin, pagdating ng ito ang hinihintay natin, 11, di ba? June 11. Magre-resume na yan. Pagdating ng June 12, holiday. So, walang pasok. Walang paso. So, wala na. Dire-diretso na naman yan. Sa tingin nyo, yung mga senador na aalis na dyan o yung mga natalo, yung papalitang senador, mag-aaksaya pa ba ng panahon yan para litisin yung parang kalokohang impeachment na yan? Di ba, mga partners? Alam mo, kaya partner, alam mo, nasa exciting part na tayo. Yun. Alam mo, ako excited ako sa mangyayari. Gaya na sabi ko sa inyo, kaya nga gusto ko matuloy yung impeachment na yun. Gusto ko mapahiya sila eh. Talagang kahihiyan ang haharapin nila dito. Dahil yung sinasabi nyo, yung mga senador na bumabatikos na sa kanila, ay unti-unti na yan. Lilipat Sitting duck si Marcos niya pagdating sa Senado. Kaya nga alam nila hindi magtatagumpay. And imagine mo diyan. Ha? Kaya tingnan mo, yung sinasabi mo na hindi kami parang katulad ninyo, kayo kamara, na ang trabaho nyo ay sumunod-sunod kay Tambaluslos. Kami, iba kami. Bakit? Hindi na nila kayang banggain ng Senado dahil ang lakas ng Duterte Black. Correct. Yan ang sinasabi ko eh. Iba na eh. So, di kayo makakapalag ngayon. Di ba? So, ang sarap. Ang sarap nito. Gumaganda na yung laban, partner. Gumaganda kasi dati sila lang malakas eh. Sa Kongreso, tsaka Senado hawak nila. Ngayon, patas na. Naungusan din sila ng Senado actually kasi may dalawang magkapatid dyan. Tapos syempre, karamihan dyan, sa tingin ko nakikita ko ang mga Duterte dyan nasa 16. 16 na senator. So, ibig sabihin, wala na talagang palag partner. Wala nang palag. Matuloy man o hindi itong impeachment laban kay BP Sara Duterte, alam natin na mananalo si BP Sara Duterte sa numbers. Sa numbers. Kasi numbers pa rin ang pagbubutuhan dyan. Gaano pa kalaki ng ebidensya mo. Pag yung mga senador hindi bumoto laban sa'yo, panalo ka. Ano diba? Partner, Sige. May sikreto ko sasabihin. Ayun. Atin na. Ito lang naman, nakakarinig dyan. Paki-off yung mic ko ha. Paki-off ha. Ito, secret. Sige. Kasi alam mo naman ako, friendly ako eh. Hindi ako nangaaway ng vloggers. Kaya may mga kaibigan tayo sa kabilang kampo. Alam mo, hindi ko man ako agree sa kanila. Our friendship will remain. Ayo, syempre naman. Di ba meron tayong kaibigang dilaw, pula, kung ano-ano. Ayos lang yun. Meron nga akong kaibigang dating NPA. Oo, nasa ibang bansa ngayon. So, ang balita, bro, nagre-reklamo na daw yung mga vloggers ng Ay, bakit naman? Parang ako dyan Parang interesado ako dyan. Sige. Hirap na hirap na raw sila ipagtanggol. Tapos, nararamdaman na daw nila yung shift talaga ng power. Naku po. Pati yung yung nawawala yung pakimkim? Yung pakimkim nawawala na? Hirap na sila ipagtanggol. May hirapan ka talaga. Pero kay kasi baka lumabas, kahit naka-off yung mic, baka lumabas. Pero hindi makakalabas to. Hirap na sila matindi. Partner, mahirap talaga ipagtanggol yung mali. Ito galing to sa ibang kampo ha. Hindi to. Hindi DDS yung nakausap ko nito. Ay, grabe. Pag narinig to ng ibang vloggers, parang Pero wala yun, nakarinig tayo. Tatlo lang makakarinig dito. Pero ito, totoo yan, partner kasi alam mo yung yung sumusunod sila, pinagtatanggol nila yung isang personalidad dahil sa padulas, sa pakimkim. Paano pag wala ng pakimkim? Magbabaliktaran na yan. Katulad din pala yan nung narinig ko. Yung nakakapasok mismo doon sa Senado. Ay, naku po. Exactly. Teka muna, bago mo pasok yan. Sige. Yung sinasabi mo exactly. Kasi yung iba sa kanila na hindi... Kasi di ba sabi nyo, nagbabaliktaran na itong mga politiko. Pero may mga politiko hindi makakabaligtad, the likes of Torre. Kaya sabi ko, mag-iingat kayo dyan kasi yan ang talagang kakagat. Dahil alam nila wala na silang babalikan. Yes. Si Tamba, wala na babalikan yan. Dilima. Yes, sila Dilima. Wala na yan. Sa vloggers, ganun din. Naghihanap na sila ng lipat. Parang gusto na. Yung iba, watch out for sasabihin nyo,
Sasabihin At least, sasabihin namin tama ka. pag nangyari, ay, ito yung sinasabi ni Coach. Pero yung iba kasi talagang sinunog na nila yung ano eh. Yung Duterte, wala na sila babalikan So doon. hindi na sila makabalik. Wala na yun. Pero meron yung nasa Gitna lang. pumitik-pitik lang. Nasa GC. So pag pinasok sa GC, ito attack nyo. Di ba? Alam nyo yan. Alam di ba? ko yan, alam ko yan, Attack nyo. Pitik-pitik lang. Pero pag may isa ako dyan na nakita na bumalik dito, naku po. Abangan nyo. Abangan natin. Pero gano'n naman talaga, partner, sa politika eh. Kakampi mo ngayon, kaaway mo bukas, kaaway mo kahapon, kakampi mo bukas. Gano'n talaga ang laro ng politika. Partner. Tama. Kasi sa politika, ganyan sila. Sa vloggers, ganyan din. Ganyan din. Pero dyan nyo ibahin ang banateros. Our stand before the election. After the election. After the election and after another election, our stand remains. Ganun pa The rin. same. Okay. Hindi kami lumipad-lipad ng kampo. Tatak banateros. Yan ang sinasabi natin eh. So, hindi tayo katulad nila, partner. Pero, Kasi kung kahit lumubog ang views, kahit mawala sa power, wala. pag tama, Palakpakan. Pag mali, banatan. Tumabot sa punto na nanonood sa atin, 50 na lang. Ano? minumura pa tayo. Minumura pa tayo kasi kalaban. Niloko nyo kami, hindi naman pala mananalo. Yung nagmumura sa atin dati, kakampi na natin. Diba? Ganun yun. Pag nasa tama ka, hahanapin nila yan mga partner. Kaya, hanapin natin ngayon, dapat nga hindi na dumating sa 2028 para gusto ko makita ulit yung mga railway project ni Pangulong Duterte, yung mga infrastruktura. Yung subway sa ilalim. Subway sa ilalim. Mayroon ba subway sa ibabaw? Sa ilalim. Kaya nga ito, dismayado si Senator J.V. Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malaking railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyekto na simulan sa Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Troy Gomez sa balita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 panahon pa ng President era, North Rail, South Rail. We lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na zero budget. Nilagyan ng Senado yan ng at least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng paghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment.
Sa huli nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us. Nakalamang na sila ng ano. They're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun, Build partner, no? Better, more. Build yun, ha? build better. Build better, more. Nakakatawa no? May na-build Marcos. ba? May na-build ba, partner? Pag walang na-build, may better. May better mo, wala din. Wala. Pag walang better, walang more din. So, ibig sabihin, wala talaga. Partner, merong more. More, meron. Ano yun? More utang. Yan ang sinasabi natin, more utang. More utang. Eto partner, tama yung sinasabi Ako, sang-ayon ako doon sa sinabi ni Senator J.B. Ejercito. Kasi, alam mo, kung ikaw ay isang politiko, napakalaking bagay yung nakikita ng tao yung ginawa mo eh. Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte na pag-usapan natin kanina, na yung ginawa mo mismo, yun ang magpapakilala sa iyo eh. Kahit saang sulok ka pumunta ng Pilipinas, pag ikaw, isang politiko na may nagawa ka dyan sa lugar na yan, hindi mo na kailangan magpakilala. At kung tatakbo ka ulit nga, hindi mo na kailangan mga panya eh. Because your work will campaign for you. Your work will, magpapakilala sa'yo. Yung trabaho mo mismo. Kaya ito si BBM, clown. Clown to eh. You're a clown, you're a joke. You're a joke. Build better and more, tapos walang nagawa until now. Diba? Pero again, paalala ko. Kasi yung yung excitement ko. Diba? Nakikita nyo? Nakikita nyo mga paglipat ng mga senador? Diba? Exciting. Actually, partner, itong excitement na nararamdaman natin ngayon, naramdaman natin to is parang, kailan ba yung election? 2022 presidential election. Naramdaman natin to 2019. 2019 na, yung late 2019. Pero ito napakaaga eh. Kumbaga, 3 years pa bago mag-eleksyon, naramdaman na natin kasi nagmamadali itong sila Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Siguro may balak sila na tumagal ulit sa pwesto or ipapalit nila si Tambaluslos para maging Prime Minister, maging presidente pa rin siya. Who knows, di ba? Eh, gano'n naman ang ugali nila eh. Isa yung sa problema natin, partner, yung infrastructure na yan. Kaya hindi tayo umasenso eh. I mean, ang hirap umasenso ng isang negosyo kung laging traffic. Kaya napaka-importante niyan at gaya ng sinabi mo, yan ay talagang legacy maiiwan. Yes. Kahit magtagal, isipin mo, yung ayuda. Nag-focus kayo sa ayuda. Yes, naipanalo kayo ng ayuda kasi nag-legalize vote buying kayo. Pero after nyan, wala nang pakinabang sa taong bayan. Yung binigay mo ngayon, kayang ubusin ng isang pamilya isang araw. Yung bridge, kung ginawa mo yan, yung subway, o yung mga flyover, etc., papakinabangan yan hanggang sa kaapu-apuhan natin. Baka abot yan ng hanggang tatlong tuhod-tuhod ko yan. Apo sa tuhod, apo sa paa. Talampakan, di ba? Tama, partner. Alam nyo, mga partner, kung sa tingin ko, hindi na kailangan ni Bongbong Marcos na yung mag-isip pa ng gagawin. Kasi marami nang iniwan si Pangulong Duterte na trabaho para sa kanya. Ang gagawin niya na lang, itutuloy niya. Yun. Ayun ang magiging legacy niya. Kasi tinuloy ko yung mga ginawa ni Pangulong Duterte noon. Hindi ko pinigilan. Ang nangyayari ngayon, bumagal. Bumagal, ang daming kung ano-anong pinaggagawa, kung impeachment, yung ayuda, yung flood control na pinagsasabi nila, at marami pang mga yung war on drugs. Ayan ang unang-unang nawala. Yes. Dahil alam na natin kung bakit. Di umano. Hindi naman talaga yan ang goal nila, partners eh. Hindi naman talaga yan ang goal nila. Kasi kung goal nila na ipagpatuloy talaga yon, di umpisa pa lang pag-upo nila diniretso na nila. Yun nga Isa lang nasa isip nila. Pag-upo nila ng 2022, ang nasa isip nila, 2028. 2028 na, partner. Kaya nga, di ba, napakaaga.
na nagkaroon sila ng alitan. First year pa lang yun, unang taon pa lang, nagkaalitan na si si VP Sara Duterte tsaka si Tambaluslos. Doon lumitaw yung salitang Tambaluslos, partner, kung maalala nyo At mula noon, medyo hindi na naging maganda. Medyo kahit pa paano, magpinsan yan Siyempre, blood is thicker than water. Sino ba naman ang papanigan ni Bongbong Marcos Jr. kundi yung kanyang pinsan. Although, ngayon, sa nakikita natin, partner, itong 3 taon na ito, base doon sa ginawa na move ni Marcos Jr., yung sinabi niya, yung courtesy resignation, niloko na naman tayo Niloko na naman tayo dahil ang target nila doon, ang target talaga nila ay si Menardo Guevara. Yun lang talaga. Yun talaga target nila doon. Siyempre, iba na, yung iba doon hindi naman natin naririnig talaga pangalan nun. So, kumbaga, talagang mahina yun. Pero ang target talaga nila doon, si Solgen talaga. Kasi yung inaasahan nilang trabaho ni Solgen ay pagtatanggol sila, hindi ginawa ni Solgen. So, ibig sabihin, kumontra doon sa kagustuhan nila. Ayun, targeted nga. Na-bad trip siya Imbes na kung may problema siya sana, tinanggal niya. Ang nangyari, nagkaroon pa ng drama-drama At ngayon, partner, nakita naman natin na yung may podcast siya, di ba? Para siya yung gusto niya makipag-ayos, tapos nagmamadali na sila para kasi 3 years na lang Wala siyang may iwang legacy. Anong may iwang legacy niya? Ayuda. Tapos yung yung pinakamagandang legacy niya na yung hindi ko talaga makakalimutan yung pagbaha Pero pili ka dyan, partner. Meron siyang iiwan. Eto. Utang Utang na naman. Utang na yan. Utang mo, Marcos. Magkano na ba utang natin ngayon? Utang na naman. Nangungutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Umaabot sa 250 euro. Euro na ito pinag-uusapan natin. 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion. Billion. Wala. Magkano ba yung confidential funds ni Sara? 125. Ito, 15.8 billion. Hindi, maliban dito, partner, bago ito, may utang pa. May utang pa sila sa... basta marami pang utang. Hindi ko alam kung saan yun or... DBP ba yun? O Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang gandang legacy niya. DBM. Ang gandang legacy niya. Ang ganda, diba puro kasi utang. okay yung utang Utang. Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka para magninegosyo ka. Or, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property kasi yung property na yon you are expecting it to double. To double. Di ba? So, parang negosyo mo yon. Di ba? Kung mangungutang ka para sa coke, wala. Para sa luho, o para walang pakinabang, wala yung partner. Kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang, wala talaga makikita. Ang daming ang daming Coke Zero niya. Ang dami niya, partner. Ang tanong, sa dami ng utang nito, ano yung maliwanag? Maliwanag? Utang? Katulad ngayon, magtatagulan na naman. Ifa-fact check na naman kayo. Ayun. Tapos pag binalita namin, fake news peddlers kami pag nagbaha. Kayo, gagawa kayo ng palpak, tapos ayaw nyo ibabalita namin. Diba? Yan ang problema, partner. Kasi talagang mapagkubli talaga sila. Kinukubli talaga nila yung tunay na problema sa pamamagitan ng paglalabas ng mga issue. Magaling sila sa propaganda Magaling sila sa propaganda na tawag dito, pagka may nararamdaman sila na threat, halimbawa, masisira pangalan nila, inuunahan nila Katulad dito, yung pag kay Tevez, di ba? Pagpapauwi kay Tevez. Malaking issue yan nawala yung ingay doon sa panawagan na recount sa voting. Nawala, di ba? Yung sa Vicam, nawala. Nawala lahat. Pinag-usapan si Tevez na naman. Only to find out that not guilty pala yung isusulong din naman ng mga abogado. Wala Niloko na naman tayo. Parang lagi tayong nilalagyan ng usok sa harapan natin. Tapos pagka wala ng usok, iba na yung nasa harapan natin. Para lagi tayong minamagic. So, hindi ito nangyari noong mga nagdaang panahon Galit na galit kay Pinoy natin, di ba? Pero mas malala itong partner. Super lala itong ngayon dahil ngayon, parang wala tayong martial law na meron. Dahil kung ano yung gusto nilang mangyari, silent martial law, yun ang nangyayari. At dumarating pa nga sa punto na yung batas, partner hindi nasusunod Ayan nga. At saka naaawa ako sa
Mga partner, naawa ako sa susunod na presidente. Ang dami na Ang ayusin. problema. At ang daming utang. Yan. Na hindi naman natin naramdaman. Okay sana kung mangutang, nararamdaman natin. Bigyan ko kayo ng example dyan, yung kay Yorme. Kay Yorme na lang, di ba? Nangutang siya para mapagawa yung bagong Condominio. condominium, bagong ospital ng Maynila. Alam mo, nag-vlog kami dyan ni Sir Bay. Panis ang kung i-compare natin sa St. Luke's, panis ang St. Luke's. Kasi Sa hospital. yung parang, yung ward mo, pwede kang mamili. Ang view ng Manila Zoo, o kaya view ng Manila Bay. No, Ang galing, ganda, naka-aircon, tapos solo ka lang. Hindi kagaya dito sa mga public. At Ward Ay, naman- solo? Solo? Oh, sana all. merong solo, Oo. pero merong dalawahan. Oo. Ay. Dalawahan, pero yung aircon, tig-isa. Ah. Tapos, may bidet. Ay, ang CR. ay, Oo. Sosyal. Ito pa, mga kababayan, libre. Libre. Oh, ganun sana. Pag nangutang, May makikita. May makikita. May ibibigay ka sa taong bayan. Hindi yung pag nangutang ka, hanapin namin. Saan namin hahanapin yan? Tapos pag hinahanap, nagagalit. Nagagalit pa kayo. Ano tayo ngayon? Anong mangyayari sa atin? Hanap na lang kami ng hanap ng inutang nyo na wala namang kayong mapakita. O, di ba? Wala, eh. Ayun ang mahirap eh. Wala, partner eh. Pati nga yung mga sila Guanzon, di ba? Ang daming naghahanap ng kung saan napupunta yung pera. Partner, ang daming problema ng mga Pilipino, lalo na yung maliliit. Kinukulang sa pagkain, walang trabaho and all that. Kaya nga ito, kanin, gulay at isda ang mga pangunahing pagkain na nasasayang araw-araw sa hapag ng pamilyang Pilipino ayon sa isang pag-aaral. Hindi maganda ang balitang ito dahil pinapalala pa nito ang krisis sa food security na labis na nakaapekto sa maraming Pilipino. Si Jason Rubrico magbabalita. Rice is life, bukang bibigyan ng maraming Pilipino. Kapag sinamahan pa ng sariwang gulay at isda, kumpleto na ang hapagkainan para sa bawat pamilya. Pero base sa resulta ng 2023 National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, ang kanin, gulay at isda pa rin ang mga pagkain na pinaka nasasayang araw-araw sa mga tahanan. Bakit ito yung common? Aside sa sila yung may malaking proportion doon sa kinakain ng mga Pilipino, it's that possible yung pwedeng yung mga preparations, yung cooking and preparation practices ng mga Pinoy. And then also yung mga, minsan di maiwasan yung mga pets nila na since eto din kinakain ko, sometimes nag-aalat na rin sila ng extra para doon sa kanilang mga alagang pets. Ayon pa sa survey, ang mga pamilyang nasa rural areas ay nagtatapon ng halos 152 grams ng pagkain kada araw, habang 109 grams naman kada araw ang sayang sa mga urban households. Sabi ng National Nutrition Council, climate change ang isa sa mga nakadaragdag sa food waste, lalo na sa mga lugar na walang maayos na storage o refrigeration. Like nowadays, but ang environment na to very mainit. Diba? Madali ma-spoil. Walang refrigerator sa mga rural setting. So, syempre, the common households naman talaga is nagluluto sila ng yung marami yan. From breakfast up to dinner. So, kaya madalas makita natin na bakit nga ba may spoilage? Bakit nga ba may wastage? Kasi spoiled yung pagkain kasi wala silang refrigerators. So, isa na yan, naka-impact sa nutrition talaga situation ng country natin. This is climate change. Babala ng DOST-FNRI, ang pagtaas ng food wastage ay nakadadagdag sa lumalalang food insecurity o kakulangan sa access sa masustansyang pagkain sa bansa. Nakakabahala ito kasi alam mo po natin yung pagkain na yan na instead po sana na makapagbigay ng nutrients sa ibang miyembro ng pamilya, natatapon, nasasayang lang. So sayang, ang daming Pinoy base sa result, ang hindi nakakamit ng kanilang dietary requirements. Para walang masayang na pagkain, payo ng mga eksperto, iwasang bumili ng sobrang pagkain, magplano ng pagkain ayon sa aktwal na pangangailangan at ayusin ang food preparation at storage.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Okay. Ako, partner, guilty ako dyan eh. Kasi minsan, pag may sobra tayo, di ba, yung pag kinamay mo na, parang ano ka nang itago. Ang mangyari doon, nasa pagkaing baboy na siya. So, kaya ako nangihinayang ko kay Pastor na nadaya si Pastor. Kasi ang daming plano ni Pastor tungkol sa pagkain, sa food security, kung paano pahalagaan ang pagkain. Kasi nakita natin sa KOJC, kahit sa pinapahalagan talaga nila, kahit isang butil and all that. Kumbaga, kasi tama nga naman, biyaya yan, galing sa Diyos, kailangan mo talagang pahalagahan. Pero, higit sa lahat, kailangan talaga ng edukasyon Yung edukasyon din sa ating mga kababayan. Kasi bumabagsak pa rin yan, partner, sa gobyerno. Kasi, yung ibang mga kababayan natin, walang ref. Diba? Walang ref. Sa ibang bansa, wala ka na ata makikitang tao na walang ref. Lahat ng bahay nila may ref doon. So, dito sa atin, may mga kababayan pa rin tayo na walang refrigerator. So, ibig sabihin, mapapanisan sila ng pagkain. So, now, may kasalanan pa rin dito ang gobyerno kasi hindi nila mapaangat-angat ang buhay ng mga kababayan natin na nandun talaga sa rurok ng kahirapan. Na sa tingin ko, hindi naman talaga nila balak na iangat ang buhay dahil baka hindi na sila manalo sa mga susunod na election kasi wala nang boboto sa kanila Pero ito, ingat po tayo at tipid sa pagkain at pahalagahan ang bawat butil dahil pinaghihirapan po yan, lalo-lalo ng ating mga kababayang magsasaka. Pawis, dugo at pawis ang puhunan nila dyan para madala po yan sa atin, mailapag sa ating lamesa. So, pahalagahan po natin. At yan, para hindi tayo magkulang sa pagkain. Ako, ang ginagawa ko dyan, mga partner, yung pag nasa event ako, nagte-take out talaga ako Tapos, i-rep ko lang. Yun ang problema. Pag wala ka talagang rep, masasayang talaga ang pagkain. Yes. So, ako, ginagawa ko, nire-rep ko yan. Tapos, pag, syempre, ako, hindi naman ako nagkakakain kasi fasting Ang ginagawa ko, sinasabi ko dun sa family ko na may pagkain dyan, may uwi akong pagkain. Initin nyo na lang, tapos kainin nyo. Para hindi masayang. Kasi, kung ako lang mag-isa, masasayang talaga yan. Ngayon, pag... kaya naiinis ako pag may napapanis na kanin. Nakakainis Alam niyo kung bakit? Kasi... Nakaka-guilty, no? Oo. Pero mo naman, ang dami-dami pang ang daming pagkain, ang daming kanin, tapos mapapanis lang. Ngayon, ang iniisip ko, kumakain tayo ng masarap, kumakain tayo ng mahal na kanin, pero yung mga kababayan nating iba, halos walang makain. Halos walang makain. Sa pag sila umaasa. Kaya minsan, yung mga... Ayun din ang problema sa atin mga Pilipino. Pag marami tayong... biyaya, maraming biyaya, sige lang na sige. One day millionaire. Ubus biyaya tayo. Dapat isipin din natin na meron tayong mga kababayan. Gano'n na lang, isipin natin. Yung sasayangin yung pagkain, baka mamaya, yung iba, hindi kumakain. Kaya isipin natin na yung bawat sasayangin natin o yung masasayang na pagkain, isipin natin yung iba nga, hindi nakakakain ng ganito. Yes. Kaya, kung maaari, kumuha lang ng konti, mamalengke na ng konti, yung tama lang. At syempre, kailangan din ng tulong ng gobyerno. Kailangan mapalawak na ang pag-iisip ng mga tao na, halimbawa, mahirap ka o wala kang ref o wala kang storage, huwag kang bumili ng marami. Tama. Huwag kang bili ng bili na lalo pag karne, mabilis mabilis masira yan. O kung hindi naman kaya o kaya yung mga binili nating pagkain magiging sobra, pwede naman natin ipamigay sa iba. Yan. Sa kapitbahay, di ba? Speaking. At meron naman tayong mga commercial na nagbebenta ng lutong ulam. Kung hindi nyo talaga kaya na especially mahal ang bilihin Kaya ang ginagawa ng iba, bulto. So, ang tendency na nasasayang yung iba. Kaya ang pwede nating alternative, bumili tayo dun sa mga lutong bahay. Yan. Para yung Tansyado. mga mabibili natin, tansyado, yun lang yung makakain natin. At naaalala ko nga yung mga gusto ni Pastor Kibuloy, yung patungkol dyan talaga sa pagkain. Kasi unang-una nilang pinagpopokusan yan sa KOJC, yung pagkain. Food security. Kasi dyan nabubuhay ang tao Dyan tayo kumukuha ng lakas. So pag nasasayang yan at
mahirap eh. Parang iba yung pakiramdam pag may nasasayang tayong mga pagkain sa pagkainan. Ayun, kawawa yung mga iba na hindi nakakakain. Ayun na lang ang isipin natin. Nakakakain tayo, paano yung iba? Kung masasayang to, parang kawawa din yung iba. Oo. So, ito na lang, kung ginagawa ko ito partner, mabilis lang. Pagka, halimbawa, kumain ka sa labas, may tira, pabalot mo. Tapos pag may naadaanan ka lang hihingi, yun ang binibigay ko. Tama, partner. Oo. Kahit sa bahay. Pag may natira sa bahay, sabi ko, masisira na to. Binibigay ko yan sa guard. Sa guard. O kung sino man na mga kailangan. Dapat ganun. Hindi naman sa paggan. Pero kailangan natin gawin yun para walang nasasayang talaga na pagkain. Ako, partner, simula bata pa, naging ugali ko na yan eh. Ayun. Hindi ako mag-order nang hindi ko kayang ubusin. Hindi ako maglalagay sa pinggan ko nang hindi ko kaya ubusin. Kasi ugali ko dapat laging busog. Kaya minsan kahit busog na ako at may laman pa yung plato ko, kinakain ko. Kaya ako tumaba. Hindi ako na... Pero napansin ko, totoo yun, sinasabi mo. O totoo yung sinasabi mo. Ugali ko na yun, simula bata pa. Ngayon, yung sinasabi nilang rice, yung kanin is life, sa iba siguro, pero marami akong kakilalang Pilipino, hindi kanin is life. Alak is life. Ay, naku, totoo, wag tayong magbiro. Yung iba, reklamo ng reklamo, mahal-mahal ng... Kaya kayo, wala kayong karapatan magreklamo mahal ang bigas, tapos inom kayo ng inom. Araw-araw lasing. Tapos yosi kayo ng yosi. Walang pambigas, pero may pang-inom. May punto ka doon. May punto ka doon, partner. Yun, di ba? Wala nang makain yung pamilya ko. Pero antay ka ng antay ng alas 6 para magiinuman kayo. Pare, inom tayo mamaya. Masama nun kung hindi lang sigarilyo. Kung may ano pa, may droga pa. Alam mo, walang gamit sa bahay. May mas masama pa yan. Hindi nagiinom. Nagsama sa inuman. Delikado, ang lakas sa pulutan pa ganun. May mas masama pa Mas dyan. maganda yun. May mas masama. Walang sayang. Wala sayang. Pero may mas masama pa dyan, sir. Sama sa inuman, pero walang ambag. Yun lang. Kasakit sa ulo niya. Dino. Binangalanan talaga eh. Ay, sir, bago ang lahat, batiin ko muna yung natin, talagang taga-suporta ni Pangulong Duterte mula pa 2016. At sound system siya na talagang yung gamit niya, pinapagamit niya ng libre pag may gawain para kay Pangulong Duterte noon. Si Tyrone Casanova ng Casanova Lights and Sounds. Yan. Tropa natin yan, sir. Sa mga hindi nabati ni paring RJ, binabati ko yung lahat. Sa mga hindi nabati, Sige, tara na. Kasi andyan na yung ating kasunod, yung ating mga poging-poging, si partner MJ tsaka si paring poging partner Admar. Yeah. Kita-kita po tayo muli, mga kabanateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.